Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa, no? At syempre, bagong lahat, binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po nating nakakasama. At syempre, ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos. Okay, so tulad ng sinabi ko po nito mga nakaraang araw hanggang ngayon, kailangan po ng ating Pangulo ang ating mataimtim na panalangin para po sa kanya. So ako po'y nananawagan ng taimtim na panalangin sa inyo para po sa ating mahal na Pangulo. Sapagkat kung maalala nyo po, ba't ko sinasabi ito? Nitong mga nakaraang araw, di ba, nabanggit ko nga, na dahil nga sa malalaking tao, mabibigat na tao, maimpluwensyang tao, ang kanyang pinananagot, no, sa kanilang mga kasalanan sa taong bayan sa pamamagitan ng kanilang pagnanakaw, malalagay po sa alanganin o hindi magandang sitwasyon ang buhay po ng ating mahal na Pangulo. At syempre, tulad ng sinabi ko, dahil mga maimpluwensya itong mga ito, hindi po ito basta-basta lang papayag na sila po ay managot sa kanilang mga kasalanan. Lulusot at lulusot, gagawa at gagawa ito ng paraan, at kung pwede pa nga, baliktarin, no? Baliktarin ang sitwasyon. Yung nagpapakulong, ang ipapakulong. Yung mga nagbibigay kasiraan sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa mata ng mga Pilipino, ang siyang maninira ngayon, no? Siya ang sisirain ngayon, yung nagpapanagot sa mga sirang mga politiko. So eto na, nangyayari na po. Kahapon lamang po mga kababayan, hindi ko muna masyadong pinansin dahil ayoko namang sabihin ng iba kasi marami sa mga vlogger, alam niyo, no, na kapag may bagong labas na issue, lalo na ito ay viral, gusto agad nilang ilabas. Kasi yung iba, ang habol lang talaga kasi nila, yung views. Yung habol lang talaga nila, kumita sila ng malaki. Although kailangan natin ng pera, yes. Pero bakit napapansin niyo madalas ako nagpapahuli? Dahil gusto kong sabihin sa inyo na hindi po pera-pera lamang, bagamat pera ang ating kailangan, hindi po pera-pera ang punto, no? Iba po kasi ang programa natin sa sitwasyon ko. Yes, kailangan ko, pero hindi kailangan ng programa ko yung pera, kasi programa po natin to eh. Kayo po ang pinaglilingkuran ito. Ngayon, para magpatuloy lamang po ito, kinakailangan po na masuportahan yung inyong lingkod, kasi ano po yung ating kakain, ano po yung kung wala naman tayo, di ba? Tayo naman po yung may pangangailangan, no? Di ba? Okay, dumako tayo, dumiretso na tayo doon sa punto ng ating pag-uusapan. Kahapon, may lumabas na video, no? At sa video ito, ang front ng video ito ay si Saldico. Nakita niyo si Saldico, pumayat, no? Pumayat, tila ilang araw yatang hindi nakatulog, no? Sa kakaisip. Siguro kasama na doon yung kaba, kasama na doon yung stress, kasama na siguro doon pati galit, no? Kasi, di ba? So, sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga naging testimonya, lumabas po doon sa kanyang mga testimonya ang pangalan po ng ating mahal na Pangulo. Lumabas din po, lalong-lalo na yung pangalan po ni Romualdez. Ngayon, tila sa kanyang salita o sa kanyang salaysay, kasi kung papanoorin pa natin, iisa-isahin natin, mataas, no? So, isa-summarize na lang natin. At kukunin ko yung ibang mga punto doon. So, ngayon, sa kanyang mga naging pahayag, gusto niyang sabihin na aminado siya na gumawa nga siya ng hindi magandang gawain
bilang lingkod bayan. Aminado siya na may nagawa siyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan o panluloko sa taong bayan. Pero ang ginawa po niyang sangkalan, no, ay ang ating mahal na Pangulo at maging itong si Congressman Romualdez. Parang gusto niyang sabihin sa kanyang mga testimonya na kaya lamang niya nagawa iyon ay dahil sa napilitan siya. So napilitan na. Kaya niya nagawa iyon dahil sa hindi pwedeng suwayin ang utos di umano ng hari. So pinalabas niya na ang ating Pangulo ay nag-aala Duterte na hindi ka pwedeng kumibo, hindi ka pwedeng magtanong, hindi ka pwedeng kailangan kung anong sasabihin, gawin mo, dahil pag hindi, papatayin ka. Parang gano'n yung dating. So, sa kanya pong mga testimonya, alam niyo mga kababayan, salamat at lagi po tayong binibigyan ng impormasyon, linaw ng impormasyon upang sagupain yung mga ganitong uri ng mga kasinungalingan. No? So, sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, ito po ang nangyari, no? Bago po nahuli, ito pong bago po hinarap itong si Henry, tama ba? Itong yung engineer, no, si Alcantara ba, at saka si Hernandez, at saka itong si Bernardo. Bago po naglabasan itong mga ito na isa sa mga pangunahing at itong mag-asawang Diskaya pala, bago po iniharap itong mga ito sa Senado maging sa Kamara, no, nauna na pong may nangyari pong usapin sa pagitan po ni Marcoleta at ni Saldico, no? So eto na, bago pa man ito nangyari, base po sa natanggap nating impormasyon, meron na pong malalim na pag-uusap ito pong si Saldico at si Marcoleta. Okay. So ngayon, mukhang nakatunog na si Saldico na kung hindi siya sasang-ayon sa kagustuhan o sa plano ni Sara Duterte at ni Marcoleta, talagang madidiin siya o isasama siya ni Sara Duterte sa ilalim ng impyerno, no? So, kung maalala ninyo, bago lumabas ang isyong ito, dati na pong mayroong katiwalian o hindi magandang imahe ito pong si Saldico. Katulad na lamang po ng issue ng Parmali. So, balita ko, etong si Saldico ay isa sa pangunahing nakapagnakaw ng bilyon-bilyon sa pamamagitan po ng Parmali, na kung saan kasabwat dito yung pure Chinese na ginawang economic advisor nitong ni Rodrigo Roa Duterte. At maliban doon, yung tungkol sa katiwalian ni Sara Duterte doon sa pagbili ng mga laptop na overpriced, si Saldico din pala ang nasa likod dito at si Sara Duterte. Kaya pala nagkaroon ng labo-labo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan itong dalawa, at kung titingnan ninyo, diretsuhan pong nagsasalita si Sara laban din po sa katiwalian nito pong ni Saldico. Ni Saldico at ni Martin Romualdez. Anong sabi ni Sara Duterte nung nabuking siya tungkol sa kanyang katiwalian doon sa DPWH? Nagsalita siya ngayon, bumawi siya patungkol naman sa katiwalian din ni Saldico at ni Martin Romualdez. At sabi pa nga niya sa kanyang naging sagot doon sa kanyang interview doon sa isang kilalang TV network,
na ang pera ng bayan ay nasa kamay lang ni Saldico at ni Martin Romualdez. So, hindi niya sinama doon yung pangalan ng ating mahal na Pangulo. Diba? Hindi niya sinama doon. Bakit? Alam naman niya na hindi naman talaga ang ating mahal na Pangulo ang may hawak sa pera o may control sa pera ng ating bayan. Tama? Dahil unang-una, bago po makakuha ng, halimbawa sa Pangulo na lang, bago siya makakuha ng kanyang pondo, maraming pong pagdadaanan nito. Hindi po to yung katulad nung nangyari doon kay Pulong tsaka sa ama niya, si Rodrigo Roa Duterte, na ibinigay na lang basta-basta yung 51 billion na hindi man lamang alam kung saan patutungo yon. Hindi alam kung anong proyekto ang patutunguhan no. Basta ibinigay lang. 'Di ba? So, kung titingnan po ninyo ang proseso, kasi mahaba-haba na kung pag-aaralan pa natin, pwede nyo naman pong i-search. Paano ba, ano ba ang proseso kapag ang Pangulo ay may kukuning pera sa ganito o may isang proyektong babadgetan, paano ba, saan ba dumadaan? Ito, marami pong pinagdadaanan yan. Opo, maraming pinagdadaanan para maraming saksi. Kapag maraming pinagdadaanan, marami kang pwedeng pagtanungan. O, teka, dumaan dyan sa pisina nyo, yung ganito, tungkol sa hinihingi na pang, so malalaman yan. So, ibig sabihin, hindi secret. No, hindi secret. Maraming makakaalam. So, kaya, itong sinasabi ngayon ni Saldico, na handa na siyang humarap at patutunayan niya, daw kasama ang resibo at iba pa na mga ebidensya. So, ewan ko lang kung anong ebidensya yung hawak-hawak niya. At sinabi niya yon na parang meron ng mangyayaring hindi maganda at parang mayroon na silang ginawang drama. Bakit? Ba't ko nasabi? Pagkatapos niyang sabihin yon na meron siyang resibo, pero meron siyang binanggit na para bagang alam ko na ang laro eh. Sabi niya, ayan kung hindi pa nila ako mapapatay. 'Di ba? Alam mo yung words na gano'n? Parang may parang may something na para bagang kunyari sasabihin ko na yung totoo, parang ang dating kunyari lalabas na ako ngayon, gagawa tayo ng drama na binaril ako, kaya naman kinidnap ako, kaya naman para palabasin na kaya ako kinidnap, kaya ako inano dahil sa natatakot si PBBM o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumabas ang katotohanan. Kaya pinakidnap ako, kaya hindi na ako nakatuloy na. No? So ngayon, ang iisipin ng taong bayan, ang sama pala ni PBBM. Alam nyo, tulad ng sinabi kong maalala ninyo, mas marami po ang nakagawa kay PBBM ng mas matindi pa dyan sa naging testimonya ni Saldico. Kasi yan, matagal-tagal na mahirap-hirap na proseso yan dahil maraming pagdadaanan. Hindi nga niya pinapatay si Morales yung kalbo na sinabing nasa listahan ng mga addicts ang ating mahal na Pangulo. Hindi nga niya nagawang ipaasasin yung si Harry Roque na gumawa ng video na kung saan ay nagsumisinghot ng shabu ang ating mahal na Pangulo. May matitindi pa doon. Kaya nga sabi ko, ito na nangyari. Balik tayo doon sa bago nahuli si Alcantara, bago naimbestigahan si Hernandez at saka maging sino to isa? Alberto, yung undersecretary ng DPWH, di ba? Bernardo, yan. So ngayon, bago nangyari yon, gumawa na sila ng drama. So kinausap ni Marcoleta si Saldico, umalis ka na. Kasi kapag hindi ka sumunod sa gusto namin na i-set up o ilaglag si PBBM, yung issue mo doon sa laptop, issue mo tungkol doon sa Parmali, kasi di ba nga iniimbis din. Kaya
Kaya tingnan nyo ha, bakit ba dumikit si Saldico sa kay Martin Romualdez? Para ano? Ito pala yon. Kaya pala siya dumidikit kay Romualdez para mamatay o mawala na o malimot na sa usapin yung tungkol sa kanyang pagka-involved sa Parmali. No? So ngayon, dahil binuksan nga uli yun, no? Binuksan nga uli yun at tinitira nga ni Sara Duterte itong si Saldico dahil nga sa galit niya. Kasi kaya nagalit itong si Sara Duterte kay Saldico dahil sa nung iniimbestigahan itong si Sara Duterte patungkol sa confidential fund, ang gusto pala ni Sara Duterte kausapin si Saldico ay si Martin Romualdez na itigil na yung pag-iimbestiga tungkol sa kanya at kausapin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni Martin Romualdez para nang sa ganun hindi na lumawak pa o maging malaki yung issue. Ngayon, isip-isip siguro ni Saldico, hindi, dito na ako, bahala ka na sa buhay mo, safety na ako dito, nakasandal ako sa pader, nakaano na ako, bahala ka na. Ngayon, hindi alam ni Saldico, alam niyo naman, matindi yung galawan nitong mga Duterte, ayun. So, dahil sa malawakang ginagawang rally ni Sara Duterte at sa paghingi niya ng tulong sa dito kay Marcoleta, mukhang napapansin ni Saldico na teka, mukhang tagilid na ako dito. Mukhang masasama ako sa imperno nito kay Sara Duterte dahil talagang habang tumatagal, inililitaw at nililitaw nila yung aking mga katiwalian na mas matindi pa sa katiwalian ni Sara Duterte. Dahil yung kay Sara Duterte, 600 million, pinakamatas niya tayo, yung issue tungkol sa kanya, kung di ako nagkakamali, at yung 125 million. So, dahil sa bagyo, sinikap ng mga Duterte, o ni Sara Duterte na ilitaw yung katiwalian ni Saldico, no? So ngayon, dun sa plot ko tungkol dahil sa bagyo na yun, nagkaroon ng way etong si Sara Duterte para ilitaw kung gaano kalaki ang ninakaw ni Saldico. Diba doon nagsimula yun dahil sa bagyo? So ngayon, nadamay pa rin doon yung pangalan ng ating mahal na Pangulo. Di ba nga? At gustong palabasin ni Sara Duterte na dahil sa hindi inilagay ng mga may hawak ng pera na yon doon sa flood control yung pera, maraming namatay, maraming nasirang mga lugar, marami ang nahirapan, nagutom, etc. etc. So ngayon, doon nasisi. Ngayon, nagulat ang ating mahal na Pangulo. Teka, bakit ako nadamay dyan? Anong alam ko dyan sa ano? Nang alam ko lang, pinirmahan ko yung halagang yon dahil ang sabi nga, yun ay ilalagay sa mga proyekto, lalong-lalo na sa flood control projects na makakatulong sa ating mga kababayan. At makakatulong din lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin nasa kabundukan para madali silang makapagbenta ng kanilang mga kalakal doon sa palengke. Diba? So ngayon, dahil doon, nag-imbestiga ang ating mahal na Pangulo. Nagkaroon siya ng idea na, teka, o nga no, bakit ganito, bakit ganyan? Paanong nangyari na ito ay paanong hindi nagawa yan, samantalang nakalagay dito, finish na, tapos na, kompleto na. Pero pagdating mo dun sa actual na, di ba, pumunta pa nga ang ating mahal na Pangulo sa Bulacan, wala siyang nakita doon na kahit isang bato man lang na isinimento para makita na may nagtrabaho nga doon at tinarbaho nga yung flood control. Wala. Sa halip ang nakikita niya ay puro ghost projects. Di ba? So, doon na nagka-idea ang ating mahal na Pangulo. Teka, mukhang may tama si Sara na ang pera at may tama din siya na may katiwalian nga itong si Saldico. Ngayon, dahil sa naiipit na si Saldico sa usapin ng flood control project, lumipad siya sa ibang bansa.
at mukhang itinago pa niya ang kanyang mga anak para masiguro lamang ang kaligtasan ng mga ito. At simula noon, nagtago-tago na siya. So lumabas ang mga ebidensya hanggang sa natuklasan na meron siya mga mamahalin na mga sasakyan hipapawid. Katulad na lamang ng mga private plane, chopper, at iba pa. Natuklasan din na meron siyang isang bodega, isang asyenda na ginawa lamang bodega o imbakan ng pera na ninakaw niya. Ngayon, maliban doon, maraming mga testimonya itong mga inimbitahan dyan sa Senado, maging sa Kamara, na nagtuturo sa pangalan niya. Nakukuhanin niyo? So, ngayon, dahil sa lahat ay naglabasan na at nailitaw na siya nga ang pinaka number 1 politiko na involved sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Medyo naano siya, para siyang kumbaga sa para siyang nahulog sa napakataas na balon, papuntang impyerno. Ngayon, siguro naisip niya, teka, hindi pwede to, kailangan kong gumanti. Ay, ang problema, hindi siya makakaganti kay Sara Duterte. Bakit? Ba't ko nasabing hindi siya makakaganti? Unang-una, paano niya gagantihan si Sara Duterte? Pareho na sila ngayon, may maraming kaso nakakaharapin at pareho na rin silang pinananagot ngayon ng batas. Di ba? So ngayon, base sa natanggap nating impormasyon, no? Para magkaroon pa sila ng chance o pagkakataon na may pagtanggol ang kanilang sarili, gumawa po sila ng plano. Ayon sa source natin, etong si Marcoleta at si Sara, kinausap ngayon itong si Saldico. Ganitong gawin natin. Kapag ginawa mo ito, maliligtas ka, maliligtas ako, maliligtas lahat, pati sila Alcantara, pati sila Diskaya. No? Lahat ng involved sa katiwalian ng flood control projects o flood control scam ay maliligtas kapag napababa natin si PBBM at maipalit natin ay si Sara Duterte. Kasi pag pangulo na nga naman si Sara Duterte, may immunity na siya. May kapangyarihan na siya na magdikta sa mga mas nakakababa sa kanya ng kapangyarihan kung ano ang dapat nilang gawin. At malamang dahil triple nga, sabi nga ng tatay ni Sara Duterte, mas triple ang ugali ni Sara Duterte sa kanyang ama, mas malamang. Mas magiging madugo. Mas magiging masalimuot ang bansa natin. So ngayon, nag-usap si Sara Duterte, si Marcoleta, para ligtas ka, hindi sa'yo nakapokus, hindi sa'yo lahat kinakailangan gumawa tayo ng paraan. Iisa lang naman layunin natin ang maligtas sa pananagutan. Maliligtas ka, maliligtas ako. Ang problema dito mga kababayan, kung tutupad nga ba itong si Sara Duterte sa kasunduan niya dito kay Saldico. Ang problema, dahil traitor nga ito, baka mamaya ginagamit lang niya si Saldico. Kasi halata naman yung statement ni Saldico ay parang parang mayroong malalim na ugat o pinanggagalingan yung kanyang mga naging biglaang testimonya na, di ba? So, kaya inutos o napagkasunduan ni Sara Duterte at ni Marcoleta maging ni Saldico na gumawa ng isang istorya na sasabog sa buong mundo para mabaliktad ang lahat. So ito na. Nagsalita ngayon si Saldico. Pero ito titiyakin ko sa inyo, ito ay napakalaking drama at merong kasunod nito. Maniwala kayo, lahat ng sinasabi ko, nakita nyo naman, nagkakatotoo. Pagkatapos niyang sabihin ito, pagkatapos niya lumabas
sa social media, nagsalita ng ganun, mukhang may kasunod pa na kadramahan ito. Kasi sinabi niya, handa na ako, handa na daw siya lumabas. Okay. Yan kung hindi ako mapapatay. Parang hindi kilala ni Saldico ang ating mahal na Pangulo. Hindi ba niya naisip na bago sa sinasabi niyang yan, baka nakalimutan niya na si Sara Duterte hanggang ngayon buhay pa rin. Si Paulo Duterte buhay pa rin, si Baste buhay pa rin, samantalang pwedeng-pwede papatayan ng ating mahal na Pangulo. Dahil sa dami na ng kanilang mga kawalangyaan na ginawa sa pamilyang Marcos. Pero buhay pa rin sila. Pero bakit niya sinasabi ito? Siguro, pagod na siya na magtago-tago. At malamang, kinausap ito ni Marcoleta na, sige, sabihin mo yan, at pagkatapos, itatago kita. So, maaaring itong si Gutesa at si Saldico ay magkita sa iisang area na kung saan nagiging taguan ng mga bulaang saksi o mga bulaang kumbaga mga whistleblower katulad ni ni Gutesa. Pagkatapos magsalita, biglang nawala. Kasi bakit? Yun pala ay dahil wala naman talaga siyang matibay na ebidensya, kaya yun, biglang nawala. So kaya biglang gumawa ng drama etong si Saldico na yan kung hindi nila ako mapapatay. 'Di ba? So bakit kailangan niyang sabihin yun? 'Di ba? Anong purpose niya? May nakita na ba siya sa loob ng 3 taon na ipinapatay ng ating mahal na Pangulo para sabihin niya yun? May isa ba sa mga nanira? May isa ba sa mga... Di ba? Wala akong nakita. Wala akong naalala. Mga kababayan. At sinasabi ni Saldico to, maniwala kayo. Sa pagiging professional na magnanakaw ni Saldico at sa kanyang pagiging professional at tusong politiko, sinungaling na politiko, malamang ito ay simula pa lamang ng kanilang manipulasyon. Ito ay simula pa lamang ng kanilang laro. Ito ay simula pa lamang ng kanilang pagsisinungaling o paggawa ng paraan para lamang masira ang ating mahal na Pangulo. At maaaring may connection ito sa darating na malawakang rally na gaganapin ng Iglesia ni Manalo, ng GIL, at ng kultong reliyon din na mga membro ni Kibuloy. So, siguro naisip ni Saldico, dahil sa tinakwil na siya ni PBBM, ni Martin Romualdez dahil natuklasan ngayon kanyang katiwalian, di ba? Dati nang nagsalita ang ating mahal na Pangulo, kapag nalaman kong tiwali ka, hindi na kita kaalyado. So wala na mapupuntahan si Saldico kundi makipagsabuatan, nakipagkasundo kay Sara Duterte na kung saan iisa ang kanilang layunin, ang takasan ang kanilang mga pananagutan sa batas o sa taong bayan. Kaya naniniwala ako mga kababayan na kahit ano pang pagsisinungaling ang gawin nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. Napakadami na pong ginawa nilang imbento na paninira sa ating mahal na Pangulo para lang pilit na manakaw nila ang kapangyarihan o makbawi nila o makuha nila ang kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo. Para nang sa ganun, maproteksyonan yung kanilang nakagisnan na maling gawain. Isa na dyan yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan. No, kaya sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kaisa, taimtim na panalangin para po sa ating mahal na Pangulo. Sapagkat habang patindi ng patindi yung kanyang pakikidigma, pakikipaglaban para sa taong bayan, laban sa mga magnanakaon na politiko, siya naman po ngayon ay dumaranas ng matinding pagsubok o matinding
kumbaga matinding paninira ang kanyang kinakaharap ngayon, no? So sa totoo lang, mas maganda na lumabas itong si Saldico, magpakita si Saldico. Pwede naman niyang gamitin ng social media O eto ako, susuko na ako. Ay, alam niyo naman, pag naalala niyo, sila Alice Go, pumunta ng ibang bansa, Indonesia, kung di ako nagkakamali. Di ba? May kasama mga NBI, sinundo. Ito, gusto niya ni Saldico, magpasundo siya. Wag yung siya lang yung uuwi. Kasi yung sabi niya, handa na ako magsalita, yan, kung hindi nila ako baka mamaya, gumawa na sila ng kamukha niya, tapos pinatay, sinunog, biglang ganun. Mahihirapan tayo dyan. Drama yan. Diba? Drama yan, mga kababayan ko. So, sa mga taong katulad ni Saldico, na malademonyo ang pag-uutak, mahirap yan. Kaya kailangan, gusto ni Saldico na umuwi, magpasundo siya sa kinatawan ng ating bansa o kaya sa DOJ. Kasama yung magsama ng media para sabihin, para makita na, hindi ka inalagaan ka pa. Diba? So, marahil, itong testimonya ni Saldico, may kasunod na drama ito. May kasunod pa na drama ito. Dahil itong kanyang mga testimonya, ang mga naging testimonya, wala na, booking na agad Kasi, meron ng mga naglabasan ngayon ng mga pahayag ng ating mga kaisa, lalong-lalo na yung mga vloggers na yung kanilang content is about sa legal, no? Lalo na si Attorney Claire Castro, meron din siyang vlog na, buti nga lang, meron tayong kapatid na gano'n. So, nagiging malinaw para sa lahat, no? So, yung mga sinasabi ni Saldico, parang ang nangyayaring ito, nakikiisa siya sa gustong mangyari ng mga Duterte na baliktarin ang sitwasyon para nang sa ganon hindi sila makapanagot at makuha nila siyempre yung simpatya ng taong bayan. So strategy nila ito. So kaya nga kung ako ang tatanungin ninyo, nananawagan tayo, lalong-lalo na yung ating mga kabayan, nananawagan na rin, ibaba na yung martial law para matapos na yung mga ganitong mga paninira, no? So, sa ginawang ito ni Saldico, lalo lamang niyang pinalala yung kanyang kasalanan. Dahil unang-una, hindi lang siya lumabag sa batas ng Diyos sa pagnanakaw, sa pagtatraidor sa taong bayan, lumabag din siya sa batas ng Diyos na kung saan sinisiraan niya yung taong pilit na itinutuwid o binubuo ang bansang ito sa pamamagitan ng kanyang pakikipagdigma sa mga politikong sumisira o mga nagiging anay sa bansang ito. Kaya sa ating mga kababayan, ipanalangin niyo po ang ating mahal na Pangulo. At syempre, yung lingkod na rin dahil habang tayo din po ay nagsasalita dito, alam ko na daan-daan o libo-libo na namang mga pagbabanta ang matatanggap po natin. Dahil ayaw nila ng real talk. Ayaw nila ng totoong katulad natin na kapag nagsalita nga, diretsuhan. Walang paligoy-ligoy dahil tayo ay hindi bayaran. Kita nyo naman sa likod ng mga pagsubok na dumaan sa ating buhay. Tayo ay pilit na tumatayo para sa ating mga kababayan. Kaya muli po, tulad po sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.